Okay, so ayan po, magandang morning po sa inyong lahat mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. So another property for sale po ang ipapakita ko po sa inyo sa araw na ito. So dito po sa bayan po ng Umingan, Pangasinan. So ito na po yung property na ipapakita ko po sa inyo. Ayan po, ito po ay 1.3 hectare po ito. TCT, electronic title na po ito, yung color blue, yung titulo, buhay yung nakapangalan sa title, no extrajudicial. At ang presyo po ng property nito ay 7 million po. Ulitin ko po, dito po sa bayan po ng Umingan, Pangasinan. So itong sa harap po niya, kasama pa rin po ito. Nandito po yung boundary po niya eh. Ang frontage po siguro, yun nga po sa mga 30 to 40 meters po yung kanyang frontage. Nakaalong cemented road, barangay road po siya. Ito po yung way na papunta po sa National Highway at sa town proper po. Sa National Highway siguro nasa mga 2 kilometers po siguro. And sa National sa palengke o sa town proper po siguro nasa mga 5 kilometers po estimate po yung layo po niya. Dito po, ayun po, may mga power line, may mga internet connection na rin po dito. Source of water, deep well po alam ko dito eh. Ayan po, deep well. So dito po ay kinontak po ako ng may-ari at sabi po niya sa akin na sabi niya pakibenta daw yung property nila. So ayan. So ito po ay fully fenced po itong property nito. Nasira nga lang po yung gate pero aayusin na lang niya. Opo, dahil yung kanyang gate po ay kahoy. Tapos dito sa harap po niya, concrete po yung kanyang bakod. May mga ilaw. Ayan po, solar yan. Siguro solar yung ano niya. Ayan po. Ayan. So, maganda yung design po ng bakod dyan dito sa harap. At ang nakalagay po yun po, Pulgosino Farm Mountain View. Yan po yung pangalan ng farm po na ito. So, kinontak po ako ng mismong may-ari po ng property nito at yun nga po sabi sa akin ay pakibenta daw, sabi po sa akin. Hanapan ko daw po ng buyer, baka sakali po mahanapan ko. So, mga naghanap po ng ganito, 1.3 hectare po na farm lot po ito. Ayan. So, pasukin po natin yung loob ng property po na ito. Okay. So, ayan po, andito na po tayo sa loob po ng property. Ayan, at dito nga po, dito sa bungad po niya, gumawa po sila ng daan papunta po dun sa pinaka gitna po ng property nito. Talagang ginastusan po nila, naglagay pa sila ng culvert para yung tubig dun po dumaan. So ito po ay fully fenced. Ito nga po yung kanyang harap. Ayan po, ito yung gate po niya. Ayan po yung barangay road. Ayan po, fully fenced po ito na 1.3 hectare at farm lot. So ayan po, hindi na po binukid. Pero itong mga baka na ito ay kasama na po sa bentahan. 3 baka po natin sinabi sa amin eh. Sinabi sa akin na kasama sa bentahan. May mga ano rin po ito. May kubo na, may pangalagaan po ng baboy, may mga kulungan na din po ng mga hayop. So, yun po sabi sa akin ng may-ari, kasama na po sa bentahan yung mga hayop din na alaga nila. May mga manok silang alaga dyan eh. Sabi sa akin nasa 50 yata na piraso ng manok. And then ito po, ang maganda po dito, doon nga po nakalagay mountain view sa kanyang ano. May mountain view po. Ayan, kitang-kita po yung bulubundukin ng Caraballo po dito. Tapos sa part na yan ay Sierra Madre na po. Pero hindi po makita dito. Dito po ay Caraballo Mountain. Ayan po. Tapos malapit lang po ito sa town proper. Sabi ko nga po, siguro mga 5 kilometers lang. Sementado man po lahat ng dadaanan natin, dadaanan ng rough road. At nakaalong cemented road naman po siya. And then sa National Highway, mga ilang kilometro lang, siguro mga 2 o 3, mga ganun po. Estimate lang naman po yun. Sa T-Plex exit, siguro mga 20 minutes po driving. Ayan. Yung kubo po na ito, kasama po yan. Siguro isaayos na lang yan or palitan na lang natin. May power line na rin po ito, naka-install na. And then a source of water po dito, ayun, naka-pressure tank po siya. So, ito po yung bakod. Ayan. Yan po yung boundary. Tuturo ko po sa inyo yung mga boundary po niya. Ayan po, may mga kapitbahay na rin po. Kaya hindi po nakakatakot dito sa area. At ayan po, malaki yung bahay dun. Laki ng bahay dun. Tapos yan na rin po yung boundary. Yung bakod po na yan. Ayan po. Tapos marami pa kayo pwedeng gawin po dito kasi marami pa po mga space na
bakanting part, baka sakali meron kayong pwedeng i-develop sa property nito pag kayo po nakabili. So ito po ay TCT electronic title po, ito malinis po yung titulo po niya. Kami po rin kasi nagasikaso ng title po nito at nakapangalan na po sa mga nagbebenta po. Ayan. Yung part na yan medyo pa slope po siya dyan. Ang boundary po yung mga ano po yung pader po na yan. Ito, kabahayan to. Kabahayan na po yung mga part na yan. Tapos ang laki ng bahay doon, no. And then, yun po yung kulungan ng ano nila, ng mga hayop. Tingnan natin yung ibang part pa niya. Ito po, meron po mga puno ng mangga. Isa lang yata puno ng mangga niya. Ito po, may puno ng mangga. Ito po yung puno ng sampalok. Bali dalawa yung puno ng mangga niya. Dalawa po yung puno ng mangga. And then may mga puno ng buko, atis, may alibangbang, meron pong guyabano. Ayan po yung mga nakatanim po dito. And then itong part na ito, dito po sa part na ito ay bukid po siya, pero hindi na po tinamnan ng may-ari po ngayon kasi po binibenta na. Pero pag kayo po nakabili, ang maganda po dito, kung gusto niyo taniman ng palay, pwede naman po, or kung gusto niyo tamnan ng mga fruit bearing, pwede rin naman po. Nasa inyo po yan kung ano yung gusto niyo pong i-develop sa property po na ito. Ayan po. So ulitin ko po, kasama na po sa bentahan yung mga alaga nilang mga hayop, 3 baka at yung mga manok po. At yung iba pang mga alaga po nila. Ayan. Ito po yung kanilang merong dito, may tambayan dito, naglagay sila. And then ito po yung mga kubo nila. Ayan po yung kubo. Kaya meron na po kayong pansamantalang titirahan pag kayo po nakabili dito habang nagpapatayo po kayo ng sarili nyong bahay. So dito po, papakita ko sa inyo yung kanyang source of water po dito. Naka pressure tank po siya, electric pump. Ayan po. Ayan, naka-connect po dito. Ayan po, may tubig. At yung tubig po niya. Ayan. So ito po yung kanilang electric pump. So yan po yung source of water po nila. Ito naman po yung mga alaga nilang mga hayop na kasama na po sa bentahan. Pero kakarepay para po natin kung ano yung mga kasama pong mga bentahan dito. Pero sabi naman po sa akin yung mga hayop na po kasama sa bentahan na. Yun po ang sabi sa akin. So ito yung mga alaga po nilang mga manok. May mga lahi pa yung mga manok nila. Kasama na po sa bentahan itong mga to. You know? Malaki yung mga hayop nila. May pikak pa sila, oh. Oh, mga iba-iba yung mga alaga nilang mga manok, iba-iba yung lahi. Po. So, madami silang alagang mga hayop na kasama na po sa bentahan. Ganun din po yung 3 baka daw kasama na po sa bentahan. Sa part na ito, meron po silang mga tanim na gulay, talong. Siguro tanim po ng caretaker po yan kasi may caretaker po sila dito sa property na ito. Reason kung ba't binibenta ay hindi na po nila maasikaso, kaya pinapabenta na po nila. Okay. So dito po sa part na ito, meron silang fish pan. Ayan po yung fish pan po niya. At ewan ko lang po kung di ko natanong sa may-ari kung may laman. Ayan. Di ko na po natanong kung may laman po yung kanilang fish pan. Dito may mga tanim silang mga buko din sa part na yun. Ito lang po part na masukal, madamo. Pero kung kayo po makakabili, ay pwede natin ipalinis po sa mga tao po namin. Or kung gusto nyo palang i-retain pa po yung caretaker, pwede naman po. So yung bakod po niya, hanggang doon pa po yan. Ito sa part po na yun, may bakod po dyan sa baba na yan. Itong bakod po na ito, bakod po ng siguro mga pag-alagahan po nila ito. Or bakod po ng kanilang wala naman silang alagang kambing po yata dito. Wala akong nakitang kambing eh. Pero po dito, pwede kayong ilagay nyo po dito yung mga alaga nyong kambing. Ayan po, oh. Yan. Ayun. Pwede nyo pag-alagaan ng kambing po yan. Okay.
Tapos ito na po yung kanyang alagaan naman po ng baboy. Mga ilang heads lang, piggery po niya. Mga ilang heads lang, tapos naka-electric pump na rin, oh. Yan po yung ginagamit nila, pampalinis nila, o pampaligo sa mga alaga nilang baboy. Kaso nga lang po, wala silang alagang baboy po ngayon. Kaya, pag kayo po nakakabili, pwede kayong mag-alaga ng baboy. Ayan po. Siguro ang estimate kung kayang alaga nito, 1, 2, 3, 4, 5. Mga siguro 20 po na heads na baboy ang kaya po dito. Tapos yun po yung kanilang imbakan po ng pagkain ng baboy. Part na yan. At ito po yung kanilang tangke o deep well, electric pump na gagamitin po nila dito po sana. Kaso wala silang alagang baboy. So ito po yung kanyang stock room. Ayan po stock room. Ayan, pwede rin gawing kwarto kung sakali. At ang mga dito nakabaon po yung labasan ng tae ng baboy. Naka-septic tank, yun ang tawag. So, ito yung boundary na po niya. May bakod po dyan. Ayan po. Bakod po yan. Natakpan lang po ng mga damo yung kanyang likod. Yung bakod sa likod. Kami rin po kasi nagbakod po dito sa property na ito. At kami rin po nakapagbenta sa client po namin dito. Pero yun nga po, tinawagan na po niya ako na ibibenta na po nila. At ito nga po, itong ano na to, silugan na to, dito naman nila nilalagay yung mga alaga nilang mga baka. Dito nila nilalagay pag tag-ulan, pag umuulan, mga ganyan. So yun po yung boundary na po. Yan po yung boundary. Ito naman po yung silungan. Kung sakali, pag kayo po nakabili, silungan na po ng alaga yung kambing. So ang i-develop nyo na lang po dito, siguro yung bahay nyo na lang. At yung mga itatanim nyo na lang mga fruit bearing, yung gusto nyo tamnan ng mga fruit bearing. Ayan po. At secured yung mga alaga nyo, hindi sila makakalabas dahil fully fenced po ang property na ito. And then, power line, nakalagay naman ng power line. Internet connection na lang po ilalagay nyo kung sakasakali. Yun o. Kagaya po sa kabila, laki yung bahay nila, may mga kubo rin sila dun o. Pero yan po yung boundary, yung masabakot na yan po yung boundary po niya. Ulitin ko po, ito po ay 1.3 hectare na ang presyo po niya 7 million TCT, e-title, torrent system na po yung kanyang titulo at buhay po yung nakapangalan po sa titulo, no extrajudicial, at ito po ay tax updated din po. Yun po ang sabi po sa amin ng may-ari po sa property na ito. Ayan, may 2 puno ng mangga at may mga ibang puno rin pong nakatanim po dito sa property. Ayan, at ang pagkakalam ko rin po yata sa kabila binibenta rin, alam ko yan eh. Kaya pwede kayo mag-expand kung sakasakali. Ayan po. Tignan nyo, ganda ng mountain view po dito. Ganda tignan. Ayan po. Ganda po tignan yung mountain view. Okay. Sa mga gusto pong mag-viewing dito sa property na ito, ayan po, tawag lang po kayo sa akin. Schedule nyo po kung kailan nyo gustong tignan itong property nito. And then, kung gusto nyo kausapin yung may-ari, pwede natin kausapin. Pwede tayong gumawa ng group chat. O, yun po, pwede tayong gumawa ng group chat para makausap nyo po yung mismong may-ari sa property nito. And then, sabi nga po, bago kayo makipagtawaran, kasi ang presyo po yan, 7M, negotiable pa po yun. Bago daw po kayo makipagtawaran, tignan nyo po muna daw po ng personal itong property. Yan. At bago daw po kayo humingi ng dokumento, tignan nyo po muna ng personal itong property. Kasi para doon kayo makapag-decide kung bibilhin nyo or hindi itong property po na ito. Ayan. So kung may ibang katanungan po kayo, please, tawag lang po kayo sa akin or i-message nyo po sa Messenger, sa Viber, sa WhatsApp. Pwede nyo tawagan doon din. At ganun din po, naka-press naman sa screen yung aking contact number, kaya pwede nyo akong tawagan po. At kung gusto mag-schedule, Monday to Saturday lang po available. Kung Sunday po kayo available, ipapasamahan ko po kayo sa aking ibang kasama sa team para masamahan po kayo sa property nito. Ayan. So hanggang dito po muna. So please follow and subscribe para sa ibang mga property po. And God bless po.